Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae, ninanais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumaiyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Nawai dalawin ka ng Espiritu Santo at bigyan ng kapahingahan at kapayapa ang kailangan mo. Kapatid, nais ng Diyos na malaman mong iingatan kanya sa lambak ng anino ng kamatayan. Kung dumadaan ka sa matinding pagsubok o espiritual na disyerto na parang walang katapusan, maaaring mapatanong ka kung nasaan ang Diyos at bakit hindi ka pa niya inilalabas hanggang ngayon. Kapatid ko, ang salitang ito ay para sa iyo. Kaya hinihiling ko na manatili ka hanggang dulo ng video dahil gusto kitang ipagdasal at ibahagi ang salita na inilagay ng Panginoon sa puso ko. Bago tayo magsimula, pakiclick ang mag-subscribe button sa ibaba ng video para makasubscribe sa channel ko. Pagkatapos, lalabas ang maliit na kampanilya sa tabi. I-click ito at piliin ang opsyong lahat. Ganito mo lang matatanggap ang notification kapag may bago akong video. Ayos ba? Mga kapatid, isa itong biyaya, napakaganda ng pakikibahagi sa ganitong kadena ng pananampalataya na patuloy na lumalago araw-araw. Gusto kong mabilis ibahagi sa inyo ang mensaheng natanggap ko mula sa isang kapatid na babae sa Ilieus, Bahia. Sinabi niya, "Kamusta Pastor Antonio Jr.? Sumulat ako ng mensaheng ito para pasalamatan ka sa mga panalangin mo araw-araw sa iyong channel. Dahil sa mga panalangin ko sa Diyos, inaayos na ngayon ng Panginoon ang aking kasal. Pastor, ang asawa ko ay alkoholiko at palaging pinapahirapan kami ng mga anak ko dahil sa kanyang bisyo. Noong sobrang wala na akong pag-asa, may nagpakilala sa akin sa iyong channel kaya sinimulan kitang sundan. Kaya nagsimula akong manalangin tuwing umaga at gabi kapag ako'y umuuwi galing sa trabaho. Lagi kong ipinagdarasal ang paglaya ng asawa ko at ngayong buwan sa biyaya ni Jesus, nagpasya siyang humingi ng tulong matapos marinig ang isa mong panalangin sa channel. Pastor, tuwang-tuwa ako dahil sa iyong buhay, naghahanap na rin sa Diyos ang aking asawa, kasama ang aming mga anak at sama-sama naming pinapanood ang mga panalangin araw-araw. Pakiusap, huwag mong itigil ito, pagpalain ka ng Diyos. Oi poderosamente. Ang ganda mga kapatid, tingnan nyo ang patotong ito. Para sa akin, walang hihigit sa pagtanggap ng ganitong patotoo. Ito ang gantimpala sa aking ginagawa. Hindi ito para luwalhatiin ako mga kapatid, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Ang channel na ito ay kasangkapan ng Panginoon at ako'y lingkod lang na ginagamit niya para tumulong sa inyo. Minsan, may mga taong ginamit ng Diyos para ipakilala siya. Bigyan ako ng payo at turuan ng kanyang salita. Kapag nakakabasa ako ng ganitong patotoo, naaantig talaga ako. Kung may malakas kang patotoo o ginawa ng Diyos sa'yo, ilagay mo sa komento. Gusto kong malaman kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kahit hindi ako nagla-like o nagko-komento, tandaan mong binabasa ko ang mga komento mo. Mga kapatid, punta tayo sa salita at pagkatapos ipagdarasal ko ang buhay mo. Gaya ng sinabi ko sa simula ng video, kahit gaano kalaki ang pananampalataya o tiwala natin sa Panginoon, normal lang maramdaman minsan na pinabayaan tayo at isipin na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos o parang wala siya sa tabi natin. Pero mga kapatid, kailangan nating maniwala na yon at magpakailanman na hindi tayo iiwan ng Diyos. Kahit pakiramdam nating nag-iisa tayo, hindi dapat tayo umasa sa ating nararamdaman. Ayon sa Biblia, mapanlinlang at tiwali ang ating puso. Kaya kailangan nating matutong mamuhay sa pananampalataya. Manalig na lumipas na ang pinakamalalang bagyo. Alam mo ba kung kailan yon nangyari? Nang si Jesus ay naroon sa krus, tinitiis ang parusang nararapat para sa iyo at sa akin. O mga kapatid, si Jesus ay pinasa niya ang ating mga karamdaman, ang ating mga kasalanan, lahat ng ating mga pagkukulang. Lahat ng iyon ay bumagsak sa kanyang katawan at sa sandaling iyon nahiwalay siya sa kanyang ama. Dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, bilang perpekto, hindi siya maaring makisama sa kasalanan. Dahil dito, tinanggap ni Jesus ang lugar ng mga makasalanan, kaya nagdasal siya mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gusto kong basahin sa iyo ang nasa Marcos, Kabanata 15. Pansinin ang panalangin ni Jesus sa krus. Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? O mga mahal ko, nararamdaman niyo ba ang matinding dalamhati sa puso ni Jesus, ang matinding pagdurusa na pinagdaanan niya para sa atin?
Noong sandaling yon, kinailangan siyang talikuran ng Diyos dahil siya ay banal at hindi maaaring manatili sa hindi banal. Nang mamatay si Jesus sa krus, sabi ng Biblia na inihabilin niya ang kanyang espiritu at doon natapos ang lahat. Tapos na ang pinakamalupit na sandali mga kapatid. Kahit dumadaan tayo sa pagsubok, mas matindi ang hinarap ni Jesus. At ngayon, maari na tayong magkaroon ng tulong, maari tayong maligtas at mapatawad sa ating mga kasalanan. At ang dakila at kamanghamanghang balita ay kapag isinuko natin ang ating buhay kay Jesus, kapag kinilala natin na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang kanyang dugo ay nagpapatawad sa atin sa lahat ng kasalanan. Simula ngayon, hindi na kasalanan ang nakikita ng Diyos sa atin, kundi ang sakripisyong ginawa ni Jesus sa krus. Amen. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na si Jesus ay tapat na tagapamagitan dahil ipinagtatanggol niya ang ating kalagayan. Ipinapakita niya sa Ama ang mga bakas sa kanyang kamay at paa bilang tanda ng sakripisyong ginawa niya para sa atin. Nakakatuwa mga kapatid, nang ibinigay ni Jesus ang kanyang espiritu sa krus, sinabi ng Biblia na napunit mula itaas hanggang ibaba ang tabing ng templo sa Jerusalem. Doon nagsimula ang bagong panahon para sa atin lahat. Bago ko ipaliwanag ang ibig sabihin ng napunit na tabing, balikan muna natin ang panahon ng lumang tipan para maintindihan ang kahalagahan nito sa ating buhay. Amen. Ikinuwento sa Biblia na noong kinausap ng Diyos si Moises tungkol sa kung paano dapat ang pagsamba sa Israel, ibinigay ng Diyos sa kanya ang mga tagubilin kung paano dapat itayo ang lugar kung saan magpapakita ang presensya ng Panginoon dito sa mundo, sa gitna ng kanyang bayan. Siyempre mga kapatid, ang Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa at wala talagang bahay o tirahan na kayang maglaman ng presensya ng Diyos. Ngunit nagpasya ang Diyos na manatili sa gitna ng kanyang bayan, nagpasya ang Diyos na maging kasama sa buhay ng kanyang mga anak. At pagkatapos, ang lugar na itinayo ni Moises ay tinawag na tabernakulo at ito ay nagsilbing isang naglalakbay na santuwaryo noong sila ay naglalakbay sa disyerto. At kalaunan, ang tabernakulo ay pinalitan ng templo sa Jerusalem. Ayon sa Biblia, sinakop ni Haring David ang Jerusalem at ginawa itong kabisera at sentro ng pagsamba ng Israel. Ngunit sa panahon ng paghahari ng kanyang anak na si Haring Solomon, itinayo ang templo sa Jerusalem. Ang tabing sa templo ay pinapayagan lang tawirin ng pinakapunong pari minsan lang sa isang taon. At ginagagawa niya ito upang katawanin ang buong bansa ng Israel at upang mamagitan para sa mga tao. At ang tabing na iyon ay isang malaking kurtina gawa sa asul, ube, pula at lino na tela. At ang nakakatuwa dito ay may mga larawan ng mga kirubin dito na mga anghel, mga tagapagbantay ng kabanalan ng Diyos. Ang mga anghel sa tabing ay tanda na ang kurtina ay nagsasara ng daan papunta sa isang espesyal na lugar. Ayon sa mga eskolar, ang tabing ng templo ay may taas na nasa 18 metro at kapal na 12 sentimetro. Ibig sabihin, ito ay isang napakalaki at napakakapal na tabing, halos imposibleng mapunit kahit pa ng pinakamatulis na espada. Iyan ang dahilan kung bakit nangyari ang himala mga kapatid. Nang mamatay si Jesus sa krus, napunit ang tabing mula itaas pababa, patunay na Diyos lang ang makakagawa nito. Ano ang ibig sabihin ng napunit na tabing? Nang napunit ang katawan ni Jesus, ibig sabihin nang siya ay ipinako at pinarusahan, doon ay gumagawa ang Diyos ng bagong tipan. Ele e os homens. E a partir de agora, Ito ang tipan ni Jesus, ang Panginoon ng Imisada Heinrich Corpo. Binanggit sa talinghaga si Haring Benjamal kasama ang hari na nangangaral bilang misyonero. Kahit saan, kahit ang mitingho rin ay ibig sabihin Ang kailangan mo ngayon ay ilagay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at magsisi sa iyong mga kasalanan. Kaya, mahal kong kapatid na lalaki at kapatid na babae, kapag tinanong mo ang iyong sarili kung nasaan ang Diyos sa oras ng iyong pagdurusa, tandaan mo na ang sagot ay, siya ay nasa tabi mo, at hindi lang yon, gusto niyang manahan sa loob mo. Kung maghahanap ka tungkol sa kahit anong reliyon sa mundong ito, walang reliyon na nagsasabing ang kanilang Diyos ay mananahan sa loob ng mga tao. Ngunit mga kapatid, ang ating Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ang nag-iisang tunay na Diyos, nais niyang manahan sa puso ng mga tao. At ngayon, posible na ito.
Nang namatay at muling nabuhay si Jesus, dumating ang banal na Espiritu ng Diyos upang manahan Sa puso ng bawat mananampalataya, sa puso ng bawat tao na tumatalikod sa kanilang masasamang gawain at nagsisimulang sumunod kay Jesus. Amen. Ito ang kamanghamanghang pangako na ginawa ni Jesus nang sinabi niyang makakasama natin siya araw-araw hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, naniniwala akong nang unggusap ang banal na Espiritu sa marami sa inyo. Kung hindi mo pa iniaalay ang buhay mo kay Jesus, huwag mo na itong ipagpaliban o hintaying ayusin pa ang buhay mo. At saka ka lang lalapit kay Jesus dahil ang mag-aayos ng iyong buhay, ang magpapalaya sa iyo mula sa kasalanan ay si Jesus. Amen. Mga kapatid, kung may laging alam sa pangakong ito, si Haring Dabi iyon. Kahit noong siya'y kabataan pa lang, bago maging hari, pastol ng tupa, isinulat niya sa awit 23. Kahit lumakad ako sa libis ng kadiliman at kamatayan, hindi ako matatakot sa panganib. Dahil kasama kita, ang iyong pamalo at tungkod ang napoprotekta sa akin. Hindi ko alam kung alam mo, pero noong panahon ni David, may delikadong daan sa pagitan ng Jerusalem at dagat na patay na tinatawag na lambak ng anino ng kamatayan, kung saan kailangang maglakad ng mga pastol katabi ng tupa para walang mahulog sa bangin at mamatay. Ang mga tupa ay mahina ang paningin at isang maling hakbang ay maaring ikamatay nila sa mahirap na pagtawid na yon. Ganyan din kumilos ang Diyos sa atin. Alam niya kung gaano tayo kalimitado at makasalanan. At madalas, hindi natin kayang makita ang mga sitwasyon gaya ng pagkakita niya rito. Kaya siya ay naglalakad sa tabi natin para tayo bantayan kahit ano pa man ang lambak na ating tinatahak, pisikal, emosyonal o espiritual. Kapatid, anuman ang kalagayan mo, ipagkatiwala mo ang pananampalataya mo sa Panginoon gaya ng ginawa ni Haring David nang sabihing, ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakailanganin. Mga kapatid, nang sinabi niya ito, hindi niya sinasabi na magiging maayos ang lahat, na magiging perpekto ang lahat. Hindi. Sinabi niya na kung ang Panginoon ang kanyang pastol, kung ang Panginoon ay kasama niya, wala siyang kakailanganin. Ang presensya ng Diyos ang ating kaaliwan at garantiya ng tagumpay. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, na nangangahulugang sapat ang aking presensya sa iyong buhay. Dahil sa iyong kahinaan, doon nahuhubog ang aking kapangyarihan. Ganon din ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Amen? Kaya tayo mananalangin, gusto ko. Interceder pela sua vida. Hilingin na dalhin ng Panginoon ang kapayapaan, kaaliwan at simulan niyang kumilos sa iyong buhay. O mga kapatid ko, ang pinakamagandang bagay sa mundo ay kapag binuksan ng isang tao ang kanyang puso para kay Jesus at doon niya makikita na nagsisimulang magbago ang mga bagay-bagay. Sa una, parang nagiging magulo ang lahat, pero sa totoo lang, si Diyos ang gumagalaw sa mga bahagi ng buhay mo. Si Diyos ang kumikilos para sa iyo at kailangan mong maging mapagpasalamat. Kailangan mong tingnan ang buhay mo gamit ang mga mata ng pananampalataya, naniniwala na ang Panginoon ay tapat na hinding-hindi ka niya iiwan. Amen? Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos at Ama, lumalapit ako ngayon sa iyong banal na presensya upang purihin at pasalamatan ka sa panibagong araw ng buhay. Ama, maraming salamat po Panginoon para sa aming kalusugan, sa hangin na aming nilalanghap at kung kami ay buhay pa, kiyak na dahil may layunin ka sa aming buhay. Salamat po Panginoon dahil inaalagaan mo kami. Sa kabila ng mga luha, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila madalas ng pamilyang kinabibilangan namin ng lugar na aming pinupuntahan, ikaw ay laging naroroon, laging tapat. Sa totoo lang, hindi mo kami kailanman iiwan gaya ng sinasabi sa iyong salita at dahil dito nagpapasalamat ako sa iyo Panginoon dahil inaalagaan mo na kami. Ngunit o Diyos, namamagitan ako ngayon para sa buhay ng kapatid kong ito, lalaki man o babae. Sila, Ama, ay may maraming alalahanin at kailangang ayusin. At alam ko na marami sa mga nakikinig sa akin ngayon, iniwan na sila ng kanilang pamilya. Alam ko na mismong mga anak, alam ko na mga magulang, mga kapatid, parang walang nakakakilala sa halaga ng taong ito. Ngunit, o Diyos ko, siya ngayon ay nagbubuhos ng luha sa iyong harapan. Naniniwala ako, Ama, na si Jesus ay pareho, kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala akong buhay siya at kayang baguhin ang anumang sitwasyon. Panginoong Jesus, hinihiling ko na kumilos ka sa buhay ng taong ito at huwag mong hayaang sumuko o umatras siya. Diyos ko, kailangan ko pong kayo ang mag-alaga sa buhay ko, Panginoon. Gawin niyo ang imposible.
Jesus, narito kami na may pusong mapagpakumbaba at sinasabi ng iyong salita na ang pusong mapagpakumbaba ay hindi mo tatanggihan, mahal mo ang mga taong buong pusong naghahanap sa iyo. At dahil di dyan, narito kami. Ama ko, inilalagay namin ang aming tiwala, ang aming pag-asa sa inyo, Panginoon. Sobrang saya ko kapag nalalaman kong si Kriar ay nananalangin dito kasama ko. O Diyos, hinihiling ko rin para sa mga maliliit. Panginoong Jesus, ilayo mo sila sa kasamaan at bigyan ng magandang kinabukasan. Naway lumaki sila sa landas ng Panginoon. Nawai maprotektahan sila habang sila ay nagdadalaga at nagbibinata, pati na rin sa pagtanda. O aking Ama, ang pangako mo ay iingatan mo. De nós em cada situação, Sumuko, a gente estiver caminhando pelo vale da sombra da morte. Pai, Kung siya ay sumuko. Panginoon, palakasin niyo po ang kanyang pananampalataya at huwag niyong hayaang tumigil siya sa pagdarasal. Panginoon, ipahinga niyo po siya sa luntiang pastulan, akayin sa tahimik na tubig at panibaguhin ang lakas at pananampalataya niya. Ngayon, ipinapanalangin ko ang mga may sakit at karamdaman sa kaluluwa at katawan at ipinapahayag ko ang kanilang kagalingan. sa ngalan ng Panginoong Jesus, Panginoon kong Diyos at aking Ama, hinihiling ko po sa inyo, Panginoon, basbasan nyo ng inyong banal na dugo ang buhay na ito mula sa tuktok ng ulo hanggang sa talampakan ng mga paa. Nang taong ito ay gumaling ngayon, na siya ay mapalaya mula sa mga espiritong nang aapi, na siya ay mapalaya mula sa lahat ng kasamaan. Hindi sa pangalan ko, kundi sa iyong pangalan, Jesus, na higit sa lahat, itinataas ko ang pagtutol sa kasamaan. At nagpapasalamat na ako sa iyo sa lahat ng ginagawa mo ngayon at sa lahat ng gagawin mo pa. Sa ngalan ni Jesus ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Purihin ang Diyos.